Ayun, what's up mga kaanggel? Malapit na naman yung Sunday at magpapasko na. Kaya gagawa ako ng aking Sunday Chef Special ngayon. Pupunta tayo sa butchery at gagawa ako ng aking version ng aking Christmas ham at tatawagin ko itong Chef Uncle Ben Special Christmas Ham. Tara, let's go! Ang ating mga ingredients, sugar, beer, lemon juice, ginger, patis, lemon, yung balat ng lemon, at garlic, fresh garlic, coriander, asin, pink salt, at mustard. Yun yung ating pampalasa ng ating ham. Yun, ihahalo na natin, mekos-mekos natin lahat yung mga ingredients natin. Yung beer natin, yung sugar natin is 2 kilo ho yan, tapos 2 bottle na maliliit na beer. So yung karne natin guys, shoulder yung gagamitin natin para medyo malambot. Ayan yung ating concentrated lemon, patis, tapos yung ating ginger, mas maganda kung naka-maspino pa, naka-grind. Yung ating asin, pink salt, garlic, coriander, yung ating zest, lemon zest. Tapos yung laman ng ating lemon, American lemon, yun pipigain din natin. Tapos ihalo na natin lahat, pati yung pulp niya. Yan yung magbibigay bango ng ating ham. At tatawagin natin itong Chef Uncle Ben Mustard Ginger Beer and Lemon Ham. Ayan, napakadali lang yung mga ingredients at pwede nyo to gawin sa bahay ngayong Pasko. Pagka ganyan, nahalo na-dissolve na yung ating sugar, yan, ihahalo na natin dyan sa ating pork shoulder. Ayun, collar steak, banda yung ating ginawang ham ngayon. So yan, ibubuhos na natin. Napakaganda itong part na to. Ito yung karugtong ng pork chop guys, sa bandang shoulder. So napakalambot nitong part na to, kaya walang hassle, hindi na kailangan turugin mo yung hamo. Basta ito, kailangan lang kahit na mga 3 araw natin i-marinate yung ating ham. Pwede na po yan, pero kailangan natin lamutakin, lamasin natin yan para manuot yung lasa ng ating mga sangkap. Yun. Take note guys, ito mas mainam na tanggalan natin ng balat yung ating ham. Wag naman isali yung yung taba, kasi sa ham yan po yung nagpapasarap. Kung hindi lang ho kayo high blood pwede ho yun, yung taba, kasi masarap yun. Pero kung may problema na po kayo sa kalusugan, wag na lang. So ito, dahil ito pictorial, yung isa, yung maliit, gagawin na natin ngayon. Ito para pictorial lang, pero I'm sure masarap na to. Yun, ibabalot lang natin sa cling wrap. Ganyan yung proseso natin. Pagkatapos natin mabalot sa cling wrap guys, yun, ibabalot natin sa aluminum foil bago natin ipasok sa oven. So i-oven natin siguro mga 2.5 oras hanggang 3 oras na nakabalot. Pagkatapos nun, tanggalan na natin ng balot. I-glaze natin yung sauce nito, yung ating marination. Yun yung i-reduct natin, lutuin natin para magiging sticky na siya.
Pagkatapos i-glaze natin, buksan natin yung ating ham, ginawang ham. Pagkatapos ibalik natin sa oven para magiging brown na siya. Ganun lang kasimple. Ayan, maya-maya ipapasok na natin to sa oven. I-glaze na natin, ibalik na ulit natin sa oven tulad yan. Pagka ganyan na yung itsura, brown na siya, nagka-glaze na, pwede na yan, luto na ho yan. Ayun, plating na tayo para para sa pictorial. Yun, ganun lang kadali gumawa ng ham, guys. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Tingnan nyo yan. Ham na ham ang dating, di ba? Pero ito guys, on the spot natin to niluluto. Pagkatapos natin na marinate, siguro mga 3 hours, niluluto na natin to para makahabol lang tayo sa pictorial. Pero yung mga iba nito, mga kasama nito, after 3 days pa natin lulutuin para manuo talaga yung lasa ng ating marination ng ating ham. Kaya ganun po, konting diskarte lang po para magkaroon ng masarap na pagkain, lalo na't magpapasko. Ayun, meron tayong panghandaan sa Noche Buena, sa Media Noche. Ayun, yun yung mga kadalasan nating special na handa. Kaya yun, look at that. Ham na ham ang dating, ang lambot. Yun, ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Huwag na natin pahirapan ng ating sarili para gumawa ng tulad ng mga pang-commercial na mga pagkain. Kaya konting experiment lang para makakuha ng ng magandang produkto. Ayun, plato na natin. So ang gagawin natin susunod ay ang ating pag-glaze, paglalagay ng glaze. Ayun, yung glaze natin guys, yung marination ng ating karne, doon lang tayo kukuha ng mga ng portion nun. Depende sa inyo kung gaano ka dami yung gagawin yung glaze. So i-reduct nyo lang yung marination niya at yun, ayan na yung nagiging kalalabasan ng ating marination. Parang na siya, so sobrang actually medyo nasobrahan ito kasi lumamig na yung natin, glaze natin. Pero pag yung naman hindi ganito yung display ninyo, medyo malalim, mas mainam kung medyo malagnaw yung glaze ninyo. Pero dapat hindi din sobrang lagnaw, dapat may konting din lapot para hindi hindi rin pangit tingnan.